po tayo sa Kimpawan Up for today guys. Eto naman tayo guys ha. Si Kim Chu po at ang kanyang kuya o ang kanyang brother ay magkamanig. Haba? Namiss kasi yung kanyang kuya ang banding nilang dalawa guys. Kasi nga hindi naman sila nakapag-banding New Year at saka yung Christmas. Haba? Naramdaman kasi ng kanyang kuya guys yung problema ni Kim Chu at hindi lamang po yan kundi naawa din siya sa kalagayan ng kanyang kapatid na si Kim Chu. Yung kuya naman ni Kim Chu guys ha, nakabanding niya rin si Paolo Avellino at nakita naman niya si Paolo guys. Yato lang po nung magkasama sila Paolo at saka si Kim Chu. Siyempre wala naman siyang masabi kay Paolo guys kasi alam naman niya na si Paolo ay inhalagaan naman umahayos si Kim Chu at tilit sa lahat ay may ugnayan silang dalawa. Hindi naman maarte yung kuya ni Kim Chu guys pagdating sa relasyon kasi nga si Kim Chu naman makikisama dyan at hindi naman sila. At matanda na rin si Kim Chu, alam niya na yung kanyang ginagawa, diba? Lahat naman tayo dito guys pagdating naman sa kanilang relasyon guys ay botong-boto tayo sa kanila. At higit sa lahat ay pinanindigan naman ni Paolo Avellino ang kanyang mga salita. Kasi nga, may kasabihan ngayong pamilya ni Paolo na wag husgahan ng tao, dapat mahalin mo. Dahil ang pagmamahal na yan ay yan yung nagbibigay sa kanya ng kaginhawa. In fairness naman sa kapatid ni Kim Chu guys, ay kita naman niya kung gaano kasaya si Kim Chu nung nakabanding niya guys. Nakita rin niya kung gaano naman kamahal ni Paolo Avellino si Kim Chu. And in fairness naman dito guys ramdam naman ni Kim Chu yung kasiyahan sa lahat ng bagay. Alam niya na ang kasiyahan na yun ay binibigay sa kanya hanggang sa wakas. At yun ay kanyang kasiyahan dahil kasama naman niya ang tao mahal niya sa buhay. Alam naman din natin guys na si Paolo Avellino ay may nakaugnayan na sa kanila and they are engaged already. Everybody knows about the engagement na kung saan naman napakasaya ang kanilang engagement party guys na kahit bihira lang yung pumunta at sekreto lang ay at least nasaksihan nila yung kanilang kaganapan sa buhay. Ito guys, balik po tayo dito sa kuya ni Kim Chu. Sobrang mamiss niya si Kim Chu guys kasi every year kasi ito na palagi silang lumabanding na magkakapatid. Halos lahat sila nagbabanding. But this last year only, hindi sila nagbanding. Kasi nga, may alitan yung dalawa at may tampuhan. Ramdam na ramdam din ng kuya niya kung gaano kasakit o kung gaano kahirap yung sitwasyon ni Kim Chu sa ngayon dahil pinaghahabol talaga siya ng mga endorsement, mga investment guys. Pinaghahabol talaga si Kim Chu. Sa totoo lang guys ayaw naman idemanda ni Kim Chu ang atilakan niya. Pero marami kasi nakapag-advise kay Kim Chu na palagi na palang ganun si atilakan niya. Para hindi lang pala yun yung hinahawakan ni atilakan na business ni Kim Chu. Marami pa pala. Pero yun nga kasi na gusto ni Kim Chu at higit sa lahat yun yung pinakamalaking pagkukulam ni Kim Chu guys. Kasi yun din yung pinakamalaking lugi ni Kim Chu na business na inawakan niya tilakam. Kasi halos lahat na zero na siya guys. Wala na silang income. Halos labas lahat pera. Yun pa na nakaupang sila sa kanilang mga investors. Pero in fairness naman sa kuya ni Kim Chu guys ay gusto naman niyang pag-ayusin ng magkapatid. Sila Kam at saka si Kim Chu pero ito nga yung sabi ni Kim Chu ayon dito sa ating legit na sources ay sa hindi pa panahon para mag-ayos silang dalawa kasi nga alam naman din natin kung ano yung merong kila Kim Chu at atilakan sa ngayon. Kaya na guys yung kuya niya guys kaya siya nakipagbandig kay Kim Chu kasi nga ayon dito sa ating nasagap na balita or sa ating legit na sources
ay gusto niya na talagang magkabatik yung dalawa kasi niya magkapatid sila at hindi na saray dadaan sa demandahan yung nangyari sa kanila. Dahil yung demandahan kasi yan guys ay yan yung bibigay ng problema sa loob ng pamilya. Lalong-lalo na magkapatid naman sila. Nandun na tayo sa point na magkapatid sila pero para sa akin kasi guys tama lang naman yung ginawa ni Kim Chu na dinimanda si Ate Lakam. Kasi niya, okay lang sana pag dinamit niya Ate Lakam sa maganda or sa maayos or sa pamilya niya yung pera. Pero hindi naman guys. Ginamit niya, nalunod siya sa sugal, naging hobby niyang sugal. At hindi lang pala sugal guys, kundi alam na niya na yan. Huwag na natin banggitin yan kasi nakakasama dito sa ating ulat at may mga bata din po na nanonood sa atin. Kaya nga maraming mga netizen ang nawa kay Kim Chu this time at yung lahat ng simpatsya ay napunta kay Kim Chu. Kaya nga patingin ko yan ni Kim Chu ay hindi niya may iwasan na magsabi kay Kim Chu na napaiyak nung nakita niya si Kim Chu dahil alam niya naman nung hirap ng kanyang kapatid. Paano niya nakamit or paano nigirampanan yung kanyang business kung paano naman niya nakuha lahat yung mga ganon na business guys kasi pinaghirapan niya. Ilang taon siya sa showbiz at hindi lang yun guys. Pinagkatiwalaan na si Ate Lakam sa lahat. Kaya nga galit na galit si Kim Chu dahil dito. Marami din nagsasabi na sana sila ang unang makikipag-usap kay Kim Chu. Hindi yung idaan pa lang niya sa mga ibang niyang kapatid. Kasi pangit naman guys, yung ikaw yung may problema tapos dinadaan mo yung way sa iba mong kapatid para magkaayos kayo. No, ginawa mo naman yun. Hindi mo naman dinaan sa kanila. Hindi nga nila alam na barang mo ginawa mo, di ba? Pero ngayon sa oras ng kandipitan mo, i-connect mo yung mga kapatid mo, gagamitin mo may ibang kapatid mo para kausapin si Kim Chu. Kasi nga guys, ayon dito sa atin nasagot na naman ang malita, si Ate Lakam guys ay hindi nakikipag-usap kay Kim Chu simula nung nagkaroon ng demandaha. Ewan lang natin guys, marami pa nga nagsasabi na mismo barkada ni Kim Chu guys na ayaw daw mabayad ni Ate Lakam. Hindi daw siya pabor sa ginawa ni Kim Chu na ninemanda siya dahil nga magkapatid daw sila. Pero in fairness naman sa mga abogado ni Kim Chu guys na nagsasalita about sa mga legal ang ginawa ni yung first move ni Kim Chu kay Lakam guys is nung sabi naman di po, laman na may didemanda ni Kim Chu yung kung maliit lang naman, di ba? At saka kita mo naman halos hinahabol na ngayon si Kim Chu instead na sila kami yung habulin. Si Kim Chu yung hinahabol kasi nga pangalan ni Kim Chu at saka si Kim Chu din yung si Kim Chu din yung nakapangalan kay Kim Chu yung business at saka si Kim Chu din yung nakipag-usap sa mga investors. Pinahawak niya lang kay Lakam dahil nga sa sobrang busy niya sa showbiz ang akala niya si Lakam ay hindi siya ganun kalala magsugal. Alam nyo ni Kim Chu guys na sugalor yung kanyang kapatid pero hindi niya supat akalain na yun. Lahat ng kikitain nila sa business ay maisusugal ni Ate Lakam. Kasi nga sa sobrang tiwala niya guys at alam din niya noong kasi na si Ate Lakam ay marunong siyang kumontrol sa kanyang sarili. Pero nung nagdaan na at nalulong na siya, adun na. Hindi nga alam ni Kim Chu guys kung magkano yung napapasok buwan-buwan Kasi nga pag nako-compute ayan dito pag nako-compute do sila ni Ate Lakam is parang mukhang busy pa si Ate Lakam. Si Ate Lakam pala yung busy. Samantala si Kim Chu is sa kanya yung business dapat na-update siya sa lahat ng mga transaction. Kaso, dahil nga sa sobrang busy ni Ate Lakam,
At ang palagi daw niya nirarason guys is mag-compute na lang tayo pag may oras ka na. Yun daw, yung talagang oras yung hinahanap natin. Pero yung pala guys, yung kanyang sinasabing ganun, ay pamamaraan niya lang pala yun para makaiwas. At nung nalulong na siya guys, nalulong na siya sa sugal, ayun na, doon na nagkaroon si Kim Chiu ng computation na tinanong niya na mismo sa sekretarya kung magkano na din kanilang nai-income monthly or weekly. Kasi ang business naman guys ni Kim Chiu is malakas. Malakas guys kasi nga, halos yung bumibili kay Kim Chiu is madami. Kitang-kita mo dun sa binoblog ni Kim Chiu guys na dami bumibili sa kanya. Baka marami nagtitiwala kay Kim Chiu guys pagdating sa business kasi alam nila na hindi sila malulugi kay Kim Chiu. Siyempre si Kim Chiu guys may lahi yan, alam naman din natin yun. Kahit naman siguro si Inong, ayaw din nila na malungki. Pero mas sa paon nung kasi na ganun nung nangyari kay Ate Lakam. In fairness parang wala daw, parang ito ayon dito sa ating legit ni sources parang baga guys is Ate Lakam parang walang pag-asang magbayad. Then sabi nga dito guys is nabibenta na daw si Ate Lakam. Hindi lang natin alam pa na yung binibenta ni Ate Lakam guys. Kung nagbibenta na ba siya dahil hindi na ba suportano kay Kim Chiu? Or nagsusugal pa rin siya para mabet ulit yung kanyang pal. Maraming nagsasabi guys na kahit anong gawin mo sa sugal, hindi ka dyan nananalo. Malunong ka lang dyan. Kapag ginawa mo talaga na bisyo yan, di ba? Yan talaga yung sinasabi ng karamihan guys na kapag ginawa mo habit ang sugal, walang papupunguhan yan, kundi mapupunta lang yung pera mo sa mga tao na sa loob ng sugalan. Hindi mo masasabing yung palo mo maibabalik. Wala yun. Hindi mo masasabing yung palo mo maibabalik. Bihira lang yun. Suntak lang din sa buwan kung maibabalik guys. Hindi mo rin masabing yung nagasto mo kahit pamasahe, maibabalik pa rin hindi. Walang ganon. Walang sistemang ganon. Kaya mahirap din. Mahirap na isipin. Hindi madaling isipin yung nangyari. Kaya na itong si kapatid ni Kim Chiu guys ay kahit papaano ay gusto niya talagang pag-ayusin yung dalawa. Pero ang problema, hindi si Ate Lakam ang gusto makipag-usap kay Kim Chiu. Gagamitin niya lang kanyang mga kapatid para sa gumendo ka ng kapatid na ang makipag-ayos at okay na sila ni Kim Chiu. Babalik na naman sa normal buhay ni Ate Lakam kasi nga hindi daw siya, ayon dito sa ating legit sources guys hindi ka nakakalabas sa Ate Lakam ng mayos parang may kumbaga guys is nahihiya siya na lumabas dahil dun sa issue na kanyang ginawa. Diba syempre kahit naman siguro may iyak ka sa ganyan na issue. Kapatid mo yung nagdemanda sa iyo dahil lang sa pagsusugal mo. At nung siya na yung may kailangan, siya na yung kailangan mo na kausapin, higing gumagamit ka ng ibang tao para sila makipag-usap sa iyo. Ginagamit ni mga kapatid mo na ina. Diba? Yan yung mga comment ng mga netizen dito guys na ginagamit na talaga ni iba niyang kapatid para kausapin si Kim Chiu sa nangyayari. Kung ano na yung status nila ni Lakam sa ngayon. Pero in fairness naman kay kuya ni Kim Chiu guys naiintindihan niya naman position ni Kim Chiu dahil sa laki ba naman nang nawala kay Kim Chiu guys, alis pala yung una niyang sabak sa showbiz ay dun niya pala pinandar. Dun niya pala binagsak lahat guys. Kaya na yun pala yung unang
Yun pala yung unang business natin guys, yung business na bani. Pero in fairness nadami ng business ni King Chua na ni mga brands pa yun guys Pero dun sa bani talaga siya namugi. Kasi nga, dun nanonong sila kami. Dun siya nanonong sa lahat ng mga bisyo na kung saan hindi lang sa sugal kundi marami pang bisyo guys. Alam naman ni Kim Chu na gaano kahilig nila kan sa sugal. Kahit pa nga magdamag daw yan guys, hindi uuwi. Nako po lang kahit wala nang palipalitan. Ni guys is bumbang siyempre tano siya. Tano siya sa ilang beses. Tapos pagtalo daw sa guys, bumabalik siya. Bumabalik talaga siya. Tapos minsan parang bumabalik siya kumukuha ulit sa kahera. Kumukuha ulit sa kahera o sa secretary. Ang maghahawak mo naman ng pera guys is yung secretary at saka si Lakam. Siyempre, pati na rin si Kim Chiu dun guys. Pero hindi naman kadalasan na tinitignan ni Kim Chiu lahat yung business niya. Kasi nga, kapatid niya yun Bala nga naman na lulugihin siya niya tilakan, diba? If ever hindi mangyayari yun. Pero nangyari pa rin guys dahil sa isang idlap lang at dahil sa isang bisyo lang ay dun na nalulong si Ate Lakam. Kaya nga sabi ng mga netizen guys na nasobrahan naman ni Ate Lakam yung kanya pagsusugal at hindi niya na nakontrol at ginawa niya ng parang kumbaga is habit niya na guys. At siya po tayo sa mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa atin. Maraming salamat guys sa mga fans po natin na sa mga ibang bansa. Always think positive because ang pagiging positibo ay nakakagaan sa pang-araw-araw na buhay natin. God bless po sa ating lahat at maraming salamat po.